Hello Taurus! Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang kakaharapin nyo ng person mo itong taong 2024. Siyempre meron din para sa mga single. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Taurus? Unahin muna natin ikaw. Pero pwedeng magkabaliktad ng sitwasyon kasi konektado ka sa person mo eh. Ace of Wands, the Fool. Pasensya na kayo guys kung medyo madilim. Ayoko nang tumayo para buksan yung ilaw eh. Two of Wands. Nakadalawang cards ka na para sa bago mong sisimulan. Kumbaga positive and exciting news. Alam mo sa sarili mo na darating ito sa buhay mo eh. Kaya timing na lang ang hinihintay mo kung kailan mo to aaksyonan. Sa career, happy ka sa nagiging resulta ng trabaho mo or negosyo. Ang ilan sa inyo kasi maliit lang yung negosyo mo or nagsisimula ka pa lang, pero nagiging maganda yung resulta. Ang warning lang, huwag pagsasabayin ang love at career, lalo na kung magkatrabaho kayo or kasama mo sa trabaho yung person mo. Ang ilan sa inyo, sa ibang bansa ka nagtatrabaho. Ang ilan naman ini-export mo or import yung items na binibenta mo. Ang ilan kasi sa inyo, ang trabaho mo ay sa online. Para sa mga single, may potential person na darating sa buhay mo, pero itong potential person na ito, hindi siya agad-agad buhos kung magmahal. Welcome sa kanya ang love, pero kinikilala niya muna kung sino yung i-welcome niya sa buhay niya. Ang ilan sa inyo single ka man or nasa relationship, yung person mo ay LDR ang relasyon niyo. Alamin muna natin itong additional card. Eight of Swords. Sa mga magkarelasyon, ito yung nararamdaman ng person mo. Yung challenge, yung kakulangan, yung sobra kang namimiss. At sa mga single naman, pareho kayo na nararamdaman ng potential person na meron pang kakulangan sa buhay. May posibilidad na patungkol sa kung kailan magsisettle down o kaya yung kailan yung right time para sa love. Or mga bagay pa na gustong gawin sa buhay. Sa mga nasa relationship, ang ilan sa inyo, yung relasyon nyo hindi ganun magtatagal ng person mo. Pero depende sa'yo kung paano mo to gagawing successful. Kung paano magiging long term. Mahirap kasi yung LDR na relasyon. Kailangan ng patience, tiwala at oras sa person mo. At saka base na rin sa mga cards, ang ilan sa inyo, ang magiging problema sa relasyon ay yung distance. At yung matinding kalungkutan. Kaya huwag ka na magtaka kung bakit ang ilan sa inyo nagkaroon ng ibang karelasyon yung person mo. May posibilidad na patigilin mo na yung person mo sa pag-abroad o kaya yung magsama na kayo sa kung saang lugar siya nakatira o nagtatrabaho.
Ito naman yung cards ng person mo. The Wheel of Fortune, Ten of Pentacles, at Nine of Pentacles. Katulad mo, yung person mo, maganda rin yung takbo ng buhay niya, pabor at saka matagumpay. Yung mga pangarap niya, natutupad. Pinapakita rin yung contentment sa buhay, sa relasyon, sa mga kaibigan, at saka sa trabaho. At saka itong person mo, meron siya mga problema pero hindi niya yun masyadong binibigyan ng pansin. Kumbaga dun siya sa positibo na outlook ng buhay. Kung sa financial, ang ilan sa inyo magkaroon ka man ng problema, panandalian lang ito. Kasi sa financial, itong tatlong cards na ito, ay di ba nga yung career ng ilan sa inyo, maganda yung nagiging takbo. Kaya hanggang dito pinapakita rin na merong good luck, swerte at saka prosperity. Hindi ko ata nabanggit kanina na kung ang ilan sa inyo wala kang trabaho, mababalik na sa dating kondisyon yung buhay mo. Kailangan ng pagkilos, ikaw mismo yung humanap ng swerte mo kasi darating talaga siya. Sa mga single, walang kaduda-duda na darating na yung potential person na nakalaan para sa iyo. Mararamdaman mo yun, na ito na siya na talaga yung gusto mong makasama habang buhay. Nasa kanya yung katangian na hinahanap mo eh. Dalawang cards na kasi yung nagsasabi na darating siya very soon. Kaya kung single ka, magpakasawa ka na. Success pa rin itong The Chariot na card, patungkol man sa career, sa love life, o kaya sa negosyo. At saka sa mga single, ayan no, darating talaga yung potential person sa iyo, sa buhay mo. Nakasakay pa siya sa motor, mabilisan talaga. At saka sa mga nasa relationship, pupuntahan ka ng person mo kaya huwag kang masyadong malungkot. Kailangan yung pag-usapan ng person mo sa relationship kung ano yung nangyayaring problem. Kung meron mang dapat ayusin or pag-usapan. Di ba nga sabi sa card mo, nasa sa iyo kung gusto mong long-term ang relasyon nyo. Kasi ikaw pa yung pupuntahan niya eh. Ito yung mystical card mo, breaking free. Ang ibig sabihin nito, ano man ang sitwasyon na kinakaharap, piliin mo yung mas positibo para may mas malaking epekto or mabuting epekto sa buhay mo. Dalawang card lang yung kailangan natin na mystical card. Ito yung isa, Sanctuary. Ang ibig sabihin nito ay protektahan mo kung ano yung energy na meron ka. Kailangan mong i-let go yung mga bagay na hindi naman importante na sa buhay mo para positibo yung darating. Alamin naman natin ang angel number mo. Ituloy ko lang guys para sa mga nasa relationship, may mga changes na positibong mangyayari sa relasyon nyo. At saka kung ang ilan sa inyo nagkakaroon ng problema sa relasyon, kailangan yung pag-usapan ng person mo. Ngayon na, wag nang patagalin pa. Kasi sa mga cards, maganda yung binubuo nyong pamilya ng person mo. Affirm. The universe is sending you a partner who will spoil you with respect, loyalty, honesty, affection, and unconditional love. Say yes if you are ready. Connected pa rin sa mga cards mo. At saka guys, hindi ko pa ata nabanggit na ang ilang single, yung
potential person mo nasa ibang bansa. 2 cards yung nagsasabi nun. At saka, may maganda siyang trabaho. At saka sa mga nasa relationship, naka-4 na cards ka na yung relasyon nyo ay payapa at saka masaya. Kasi yung person mo committed sa relationship at saka marami pang mangyayaring positibo sa buhay niya. At saka kung meron kang negosyo online, makakabuti yan kasi yung oras mo, hawak mo. Kaya mas marami kang maibibigay na panahon sa person mo. Pero kung pareho kang may career, yun yung mas mahirap. Kung lalaki ka, kailangan matatag yung career na pipiliin mo para yung person ang susunod sa iyo. Pero kung tingin mo hindi ganun katatag yung career mo, kailangan nyo magplano ng person para magpatuloy na maayos yung relasyon. Kahit marami na akong nasabi guys, ito naman yung solution. King of Swords, the Empress, at Ace of Cups. Sa mga cards na ito guys, mukhang nagkakaroon kayo ng problema sa yung bang misunderstanding. Pinapahalagahan ka naman ng person mo eh. Kaya lang hindi mo yon minsan makita. Kumbaga, nauuna yung emosyon mo kesa sa isipin mo na ano kaya yung nangyayari sa kanya, okay lang ba siya? Ano man ang gender ng person mo, tambak yung trabaho niya. Pilit niyang pinagsasabay yung mga bagay na gusto niya. Ang ilan sa inyo sa health, pinapangalagaan mo talaga yung kalusugan mo. Kasi, nagkaroon ang ilan sa inyo ng health problem. Nasolusyonan naman ito pero nag-iingat ka na wag na itong bumalik. Ang ilan sa inyo mas pinipili yung healthy na diet at saka exercise. Yung maraming gawain sa bahay, yun na yung exercise mo. At saka para sa mga single or nasa relationship, nakadalawang cards na may posibilidad na ang ilan sa inyo ay magkaroon ng baby. Kaya kung hindi ka pa ready, mag-ingat. Sa mga single, naka-3 cards ka na meron talagang bagong love na darating sa iyo. Seryoso ito. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, kahit yung person mo natatangay ng emosyon niya, lalo na kapag focus lang siya sa trabaho. Pero magiging kalma din yung sitwasyon at mapapanatili niyong happy ang relationship. Itong additional card na The Magician ay malapit mo nang makamit yung tagumpay na matagal mo nang hinahangad. Alam ng universe kung ano yung importante sa'yo at yun ang ibibigay.